Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako maglalagay ng battery solution or sulfuric acid dito sa bagong 12-in-12 MCB Motorite motorcycle battery. So, ang brand sa battery nito ay Motorite. Ang size or sukat sa battery na ito ay 12-in-12 3B Motorite. So, ito ay motorcycle battery. Sa madaling salita, pinaikli ni Motorite, MCB. Ano po ba ibig sabihin ng MCB? Motorcycle batteries. Ayan po. Motorcycle batteries po ito ha. Yun pang ibig sabihin ng MCB. So, Motorite po ito. So, ito ay brand new ha. Bagong-bago. Tinanggal ko na sa kanyang box. Ito po ang kanyang box. Oh, yan. Ang box niya. Yan. Binuksan ko na siya. And then may hose siyang kasama. Ayan. At saka may tornilyo siyang kasama. Oh, ayan. Pre na ito ha sa Motorite. So ito ay tamang-tama, binili na ito ni customer sa ating customer. Binayaran niya agad, nasa bayan lang, may binili lang sila sa bayan. Kumbaga dadaanan na lang nila ito pag uwi nila. So tamang-tama, atin na ito ngayong lalagyan ng battery solution or sulfuric acid. So ito po, baka magtaka kayo, dito ko na po ito nilalagay para madali siyang isalin doon sa butas. Ayan. Pero ang laman nito ay sulfuric acid ha, battery solution. Ito po. Ayan, binuksan. Ayan. Galing yan dito at sinalin ko din eh. Ayan. So, may 6 siya na takip na kulay dilaw. So, ang pagtanggal dyan, nasa sa inyo kung ano ang gusto nyo gamitin. Pwede naman dyan na plies, flat screw. Sa akin, flat screw ang aking gagamitin. Ito ay tsura ng flat screw. Ayan. Malapad yung kanyang dulo. Ayan. Diba? So, ganito ang style ko. Ayan. Ayan. Op, nahulog yung isang takip. Ayan. So, ayan. Tanggalan yung kanyang mga takip. Lagay mo natin dyan. So, ako, ang style ko pag ako ang maglagay ng sulfuric acid battery solution nito ay patalikod ko. Ayaw ko nang may sticker. Hindi ko masyadong nakikita. Pero kung kayo maglagay nito, nasa sa inyo, diskarte nyo na kung ano ang gusto nyo. Ako, italikod ko yan. 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 Ginaganon ko. Kasi mas gusto ko na walang hara baga, walang sticker dito. Puting-puti talaga. Kitang-kita ko kung hanggang saan na yung tubig na aking nilalagay. So, kayo ang bahala kung ano ang gusto nyo. Kanya-kanya po ng gusto ang bawat tao. So, marami ko ng daldal. Lalagyan na nga natin. Yun. Ayan. Ganito ako maglagay ng battery solution sa bagong battery na 12-in-12. So ang battery na ito ha ay 12 volts pa rin ito. Low maintenance kung tawagin. Di tubig siya kung tawagin. Itong battery na ito ay ginagamit ito sa mga pangkuryente ng isda. Pang ilaw-ilaw sa sisiw, sa manok. Yun.
So wala nang laman yung ating maliit na lagayan, so dagdagan natin ito. Lalagyan natin baga. Ayan, may takip siya doon pa dito. Ayan. So dagdagan natin to. Sa pagdagdag dyan, syempre kumuha kayo ng imbudo. Ayan, ito. Ayan o. Ayan. Dadagdagan natin. Oops, okay na yan. Yan. Then, tatakpan natin. Yan. Then, may isa pa. Takip. Yan. Na, so, ito na yung itsura. Yan. Diba? Solusyon yan, ha? So, atin ang isalin dito. Ulit. Yan. Ginawa ko, tigil muna ako at sisipatin ko muna hanggang saan na ba yung kanyang tubig. Ayan. So kulang pa, so dadagdagan natin yung lahat ng mga butas na yan kasi kulang pa. Ayan. Opya. Ayan. Opya. 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 O, diba? Kung mapapansin nyo, ganyan lamang oh. Yan. Ayan oh. So ikutin natin para makita natin yung upper level at lower level. Ayan, oh, di ba? So i-adjust ko muna ang camera para makita nyo. Baba ko muna. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. Yan, di ba? Yan ang upper, oh, di ba? Hanggang diyan na yung tubig natin nilagay. Oh, di ba? Oh. Yan, hanggang diyan lang. Diba? Hanggang dito sa guhit-guhit na ito. Kung lalagpas man, konti lang. Yan, lalagpas na naman konti dito sa mga guhit na to. Huwag nyo nang ipaabot dito sa kulay itim. Itong itim na to sa ibabaw. Kasi puno na po yan. Tatagas na yan. Then, dito naman sa lower, kung ang tubig ay dito na sa baba, sa guhit na ito, yan, dadagdagan nyo na ng distilled water. Huwag nyo nang hintay na bumaba ng husto ang tubig dito kasi matutuyo ang plates, mamumuti na yung plates niya, doon na magkaroon na masisira na ang baterya kasi gawa ng natutuyuan na siya ng tubig. So hanggat maaari, huwag po natin pabayaan. Yan ay kung gusto lang naman nating alagaan ang ating baterya. Pero kung marami po kayong pambili, so walang problema, papalitan nyo na ng panibago. Pero sa mga nagtitipid, pag-alagaan nyo lang po itong battery nito ay tsak na tatagal po sa atin ang battery na to. So ikutin ko ulit. Ayan. Ayan. O, diba? Kung pansin nyo. Hindi pa siya masyadong pantay. So papantay natin. Dadagdagan natin konti yung mga may kunting kulang.
Opya. Opya. So ayan, ayos na po yan. Tingnan nyo naman. Oh, pantay na pantay yan. Diba? Pantay na pantay yan. May 6 kasi na kwarto ito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 po na kwarto yan. Then 6 din na butas. Ayan, kung mapapansin nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din po na butas. Kwarto-kwarto po yan ha. Yan, kwarto-kwarto yan oh. Mapapansin nyo naman oh. Yan oh. Yung mga kwarto-kwarto po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 po na kwarto. Kailangan ang paglagay ng tubig nyo ay pare-parehas. Hindi yung isang kwarto ay mataas konti. Yung isang kwarto mababa. Isa mataas, mababa. O mataas, mababa. Susuon. Huwag po ganun hanggat maaari. Hindi po kasi maganda ang pagkakarga ng kuryente sa isang baterya pagka wala sa ayos ang paglagay ng battery solution or sulfuric acid. Kaya hanggat maaari, iparihas po natin para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa battery. So yun po. So ayan. So ayan. So, adjust ko ulit ang aking camera dahil masyado mababa. Ayan. So ayan, pwede na yan. Ang diskarte, bago ko takpan yan, pinupunasan ko muna sa ibabaw ng basahan. Kasi kung mapapansin nyo, may mga ano yan oh, may mga tira-tira oh. Yan. Yan, kaya pupunasan ko muna para maganda ang ating pagkakagawa. Yan, punasan ko muna yan. Yan. Ayan, okay na po yan. Then, may isa pa tayong nakakalimutan, ito. Kung mapapansin nyo itong takip sa gilid, singawan to, alisin nyo ito. Ayan, itong pula na to. Kasi ito ang nagsisilbing singawan para makasingaw siya. Ayan. Kaya huwag nyo nang ibabalik to ha. Pagtanggal nyo, itapon nyo na. Ayan. So, pwede na nating takpan yan. Ayan. Bago ko siya takpan, ayan. So, didiin ko lang ang paglagay ng takip para humigpit. Ayan. Diin mo lang. Punasan natin ulit. At ilapon pa sa bandang gilid. Ayan. So, okay na po yan. So, ikutin ko lang. Ayan. I-voltmeter natin, battery tester para makita nyo kung may laman na ba o may karga na ang battery na to sa positive at sa negative. Ayan. As you can see ka-master, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 12.3 volts. So medium pa siya oh. Pagka mag 12.6 na kasi yan, dito na yan sa full. Ayan. Kung ito naman ay 13 volts, dito na yan tatapat sa good. Ayan. Yun po ay pagka tanggal sa charger, malamang malakas yun kasi mainit-init pa yun. Pero paglalamig yun, dito na yun sa full, 12.6 na yun or 12.8. So yun. So, paalala ko lang ha, wag po nyo muna itong gamitin kasi nag-circulate pa yung battery solution. Kasi yung tubig na nilagay natin sa ilalim, nag-circulate pa sa loob ng mga pits ng battery. Yan, kaya bago nyo gamitin ito, 45 minutes to 1 hour. Yan, pwede na. Kasi ang voltahe na yun, magdadagdag pa yun, kumbaga, magsi-self-charge baga, kusang magkakarga. So, sana maliwanag po sa ating lahat. Ayun. So, ayan, tapos na yan. At, atin na ilagay dito sa box. Para pagdating nila ni ma'am, ready to pick up na ito. Ready for pick up na lang. Yan. Then, ilagay natin itong kanyang tornilyo at itong kanyang hose. Ayan.
Yan. Ngayon, takpan natin. Oh, di ba? Ayos. So, yun lang. Sana nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolay. Bye!